Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ma'bad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Good day everyone. I am Abdul Majid T. Ismail presenting the great Imam Ibn Taymiyyah and his subsequent contribution. So for this video we will discussing the contribution of one of the great Imam and scholars of Islam, no other than si Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. So we will know, or we will tackle the great Imam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, the word Taymiyyah comes from his grandmother, preacher, a caller to Islam, and they are called after her. The whole family of Imam Ibn Taymiyyah were family of knowledge. His uncles, grandfathers, cousin, and brothers are all ulama, but he was one of the most famous and stood out. So si Ibn Taymiyyah is pinangalanan siya ng kanyang lola, no, sa Taymiyyah. So yun yung pinangalan ng kanyang lola, so yun yung pangalan ng kanyang tatay. So yun din yung tinawag sa kanya ng kanyang mga pamilya. Ang kanyang lola, ang kanyang uncle, ang kanyang mga kapatid, mga pinsan, ay lahat sila ay ulama, lahat sila ay ulama. Pero si Ibn Taymiyyah ay siya talaga yung naging sikat sa kanilang magpapamilya. So, si Ibn Taymiyyah, he was born in a city called Harran, founded in the southern part of Syria in the year of 661 of Hijri. Si Ibn Taymiyyah ay pinanganak siya sa Harran. Matatagpuan ng Harran na ito, city ng Harran sa southern part ng Syria on the year 661. He is a pious man and God-fearing. By learning from 200 scholars of Islam, he became a teacher and started giving fatwa at the age of 20 years old. So napaka bata ni Imam Ibn Taymiyyah nung naging siya ay imam, or naging tanyag na imam and ulama, at naging scholar din siya ng ating relihiyong Islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah debated many sectors of Islam such as Sufis, Mu'tazila, atheist, and Jahmiyyah, no. So naging devoter siya, no, naging debater siya. Magaling siya mag-debate sa mga ibang sector, ng mga ligaw na sector, which is yung Sufis, Mu'tazila, atheist, and Jahmiyyah. Yan yung mga naging kalaban niya. So si Ibn Taymiyyah is naging source siya ng Wahhabiyah. Ang Wahhabiyah is the strictly traditionalist movement who took ideas from Ibn Taymiyyah's writing. Ang Wahhabiyah ito siyang mga strictly traditionalist movement, no, parang mga religious group sila. So ang religious group na yun, yung Wahhabiyah na yun, is ang naging reference nila ng kanila is ang mga aklat ni Ibn Taymiyyah. So ganyan naging sikat si Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah was famous for his criticism of Shia Muslim. In his book Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyah, there argues that they are not considered as Muslims, no. Si Ibn Taymiyyah is isa siya sa mga nagkikritise sa mga Shia Muslim. Alam naman natin ang mga akida at paninindigan ng mga Shia Muslim is taliwas sa paniniwala at akida ng isang Ahlus Sunnah wal Jama'ah. So isa yan siya sa mga kumukontra sa paniniwala ng mga Shia, na hanggang sa sinabi niya sa kanyang aklat sa Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyah, sinabi niya na ang mga Shia ay hindi Muslim, hindi considered as Muslim. So si Ibn Taymiyyah, no, alam naman natin na isa siya sa mga sikat na mga ulama, isa sa mga pinagkukuhaanan natin ng mga ilm, knowledge. So si Ibn Taymiyyah is live in a very simple and decent life. He was devoted to Allah in his worship. So Ibn Taymiyyah is na normal lang siya na ulama, no, napaka-humble niya, napaka-down to earth niya na ulama. So naninirahan lang siya sa mga disenteng pamumuhay, no. So nilaan niya ang kanyang buhay sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So diyan lang nagtatapos si Ibn Taymiyyah, ang kanyang background. Assalamualaikum wa akhirud da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.